dayami. Problema ng iba. Pumunta kayo sa Department of Agriculture. Humingi ng Ganoderma. Pagpabulok. Organic na pagpabulok. Para kung tapos haluan nyo ng molasses. Yung Ganoderma, mga decomposer ninyo. Para mas effective. Mas may pagkain ka agad yung mga microorganism. Dadami agad. Okay, ganun lang. Sharing. Okay, natututo po tayo sa pamamaran ng pagpaparming po natin. Since 2015, hindi na po tayo nagsusunog ng dayami. Kaya malaking tipid at malaking itataas ng ani po natin. At yung soil natin ay talagang napaganda. Ulitin natin noon. Kaya babalik natin yung 1 hektarya pa lang noon na sanla nito. Ganito, acidic. Kinakalawang tapos hindi maibaon yung plow. Kahit yung sapingan, yung single plow. Ganun katigas itong palay na to. Kaya tinanong ko yung mga nagsanla noon, sulfate ang ginagamit kasi nagtitipid. Tumigas ng tumigas. Anong ginawa po natin? Nagpatayo tayo ng pigiri. PIGS, baboyang mulang amoy na may ipa. Baboyang may ipa na may walo. Inipon natin. At mag-research bago sumuong sa pagninegosyo. Ito ay considered negosyo natin dahil hindi natin ito sinaka na panawid. Pangbigas lang. Gusto nating maging negosyo kaya kailangan aralin mabuti. Nandyan si AI Google, seminar, umattend kayo ng seminar. Yan, umattend tayo dyan sa noon pero marami na tayong alam noong kailan ba tayo pumunta dyan sa tayo yung first batch dyan sa Willis Integrated Farm School ng RCEP. Pumunta po kayo dyan mag-training. Ilinalapit na ng government yung study para alam nyo man lang yung rice morphology, paggamit ng leaf color chart, yan, at timing, nutrients management, water management, pest management, post-harvest, land prep natin, tabas-tabas muna. Yan yung mulye na ikunan ko, wala tayong kalulot, sa Ilocano ilalagay dito, kaya yan muna ilinagay ko. Yan, at ito, pinangtabas ko na kahapon talagang walang hasa-hasa, matalas at matigas. Unlike dun sa binili natin na bali agad, pudpud. Ito, yan tinapos ko na, tara doon. Tignan natin mamaya, papasukan ulit natin ng tubig ulit ito. Pasibol na, yung mga buto ng palay, oh. Yung mga drop seed, kailangan mapasibol na yan, ang dami na. Yan, para walang hahawa at walang sisingit. Lalo direct seeding ulit ay walang sisingit sa F1 na may tatanim ngayong wet season. Importante po yan. Tapos ito, ayan o, kabilis, mabulok. Bulok na yan. Ayan yung araro natin yan, pinatumba lang natin yung mga puno ng palay, bulok na. Pabulok na. Ayan, ito yung tinabasan ko nakarang araw, back to back. Yan. Tapos na ito, diretso hanggang doon. Tapos, pag nagbasag na tayo, ayusin natin yung mga mababa na yan, oh. Tatapalan ulit natin yan. Kaya talaga ang wala ng tagas, ang kulat kiwet, at buto ng mga damo dyan, mga peste, may nangitlog man dyan, ay kailangan laglagin natin or sirain. Ayan, tapasan na. Tapos yung mga pilapil dyan sa gitna, siyempre yan, diniretso ng harvester. Aayusin ulit natin po yan. Every cropping talaga inaayos yan. Yung mga pilapil na yan, okay, hindi ko na kasi tatapalan pa naman yan. Ganun lang. Tignan nyo, ito yung tinabasan ko, hindi ko lang naipakita. Ngayon, tatabasan naman natin papunta doon hanggang dyan sa nakaiwalay, paikot. Ang gilid ulit, ang katabi nating sakahan. Tatabasan na rin natin para ilaglag yung mga dyan, yung pamamaraan para makontrol. Sa IPM pa rin po yun. Para makontrol yung mga sakit. Kung may sumibol dyan sa pilapil ninyo na may na-resistant at atakihin ng mga insekto yan at magkakasakit or madaling magkasakit ay hahawa sa
mas quality seeds na sumibol. Tapos yung mga insekto ay mga itlog dyan ay kailangan mapatay para wala nang hindi sa early stage, hindi kayo atakihin ng bomba kayo ng bomba ng systemic kagad. Yun yung dahilan na problema ninyo sa last stages, green filling stage, yung BPH, brown plant hopper, white back plant hopper, dahil sa early stage napatay nyo na yung mga friendly insects sa kagagamit ng systemic na hindi siya selective. Kailangan ang gamitin ninyo sa early stage ay yung selective lang, green level, kasama po yan sa IPM. Pwede yung kung mayroon kayong neem oil, yun, malakas yun sa insecticide, ganon yung gawin ninyo, hindi yung banat kayo ng banat. Yung mga nauulmog dyan sa part ng Cagayan at ibang Karatig province, kahit dito sa Isabela, yun yung mga madalas sa early stage gumagamit ng systemic yellow level na insecticide, kalalakas, toxic na insecticide. Kaya ang unang napatay yung mga friendly insect, wala na siyang predator, malaya nang magparami. Kung napatay nyo yung mga yun, yung mga nasa baba na mga halos karamihan dyan ay kalabang insekto, ay wala na siyang, walang friendly insect na or beneficial insect na uubos sa mga itlog nila at kakain sa mga nymph, yung mga maliliit pa. Kung BPH ang problema, kung napisa. Kaya tignan nyo, nagsaka tayo, wala man lang BPH yung sakahan natin, kahit yung mga katabi natin ay may BPH, dahil mas maraming mga beneficial insects sa sakahan natin kaysa yung kalaban na insekto. Okay, kakat na po natin at i-install natin to ng pahiga. Sharing screen mo, natabasan na natin lahat yan hanggang dyan, dito na lang, tapos papunta dun. Okay, para makita nyo yung trabaho natin ngayong umaga. Kailangan na natin patubigan to. Tignan natin, wala kasing tubig pa. Importante na patay na natin yung karamihan, na patay na natin yun, na ipatumba na natin. Maraming salamat. Yung puno ng palay kasi ang lalaki. Ang pasyok ng palay po natin dito, malalaki. Kaya talagang aani yan na easy yung 10 metric tons. Direct seeding siya. Tignan nyo kung ilan nandito sa tayo sa gitna-gitna na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parang transplant. Tinalo pa natin yung puno ng transplant. Dikit-dikit yan. Yung mga nagtatransplant yan na ang liliit ng puno. Kaya maliit din yung uhay na lalabas. Kunting bilang pag hindi natatimingan. Kat po. Inyo saglit yung ating gagawin. Medyo late na rin tayo. Pero pag apurahan tayo, alas 4 nandito na tayo, naka-flashlight. Ngayon ay pitik-pitik muna. At baka tignan natin, pag sinimulan natin na sa Quezon, ay kailangan diretso yun. Then lang natin yung operator po natin na sa bakon papakasyon. Ang laki nung kwan natin. Hindi ko masyadong kwan kasi matalas. Kahit hindi masyadong ibaot yung sanot. Napuputol kasi sa akin to mga tabas kung ginaganahan po tayo. Importante po ito magtabas para mapantay yan. Silapi. Para pagkuhan. Matakpan yung kuhan tapos kampihan. Madali na lang kung nag-glyphosate. Hindi na dumami. Talas yun. Kahit hindi ko itaas yung palo. Bakbak yan ha. Mamaya katasan natin gano'n. Malinis na. O ganito ipakita ko sa inyo. Patras para awan. Kakain lahat na ipakain dito. Hindi lang sa dulo, ginayuti. Ganyan. Para makita nyo, bago natin nakit.
Talagang pati pa may exercise na gaganyan, no. Bumabalik na yung 20 years old. Para matagal yung buhay po natin. Hindi tatanda. Edad lang ang tatanda. Pero yung lakas hindi tatanda. Laging may exercise na may konting bigat. Yung nakaupo lang tayo dyan, nako, daming na high blood. Hindi na burn yung mga fats nila. Dumami yung pera, ay mas maiksi na yung, kasi masarap na yung kinakain. Hindi na mapigilan kumain ng masasarap at magbisyo. Kaya tanda, mahalin ang sarili. Nandiyan na yan. Bilin, huwag abusuhin. Abusuhin ng bisyo. Naku, talagang maaga tayong mamamahinga. Ang bawal ay masarap na. Alas ako kung yung one nito, wala. Yung hindi muli. Pagod tayo pag hindi muli. Wala kasing banat tapos nilulupi. Palabas. Daming diyame. Di may suspension na naman tayo. Yan. Mabutin natin 10 metric gas. Dagdag yan. Gamitin natin na dagdag. Na suspensya at anis. Para sa dagdag anis. Hindi yung nagsunog kayo. Bawas. Dapat. Dagdag sa abono. Kasi sinunog nyo na yung nasa topsoil. Ginal nyo na yung NPK at SI, silicone na pero at least may matitira naman na silicone pag sinunog. Pero yung NPK at ibang suspension ng dayami ay nasunog nyo na. Tapos ang mahirap dyan, ito yung microbes ay nasunog nyo. Kaya hindi dumadami yung microbes sa inyong sakahan. Napaka-importante sa soil fertility. Electric cropping, hindi nadagdagan yung ano nyo paulit-ulit or nababawasan pa dahil nagbabawas na kayo ng abono. Wala naman kayong dinadagdag, binabawasan nyo yung sustansya. Isakan po ninyo, masisunog, matitigas ang ulo ng mga farm laborer at mga pilosopo. Ang mga namimilosopo yung kulang sa kaalaman sa pagpaparming, sa pagpapalay, pati yung rice morphology, ultimo rice morphology para matimingan yung pagbitaw ng mga sustansya. Ayaw nilang umatid sa mga training. Kaya yun yung mga madalas namimilosopo, walang scientific basis, tsamba-tsamba. Hindi nila alam computein yung per tons of yield, paano mag-add ng ani. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farming. Cut. Tayo dyan, hanggang gubat. Ngayon dito naman, tutumbayin natin yan, para madaling tampihan at mabulukan na rin yan. Okay? Ganun lang ang gawin natin. Basta matibay yung panabas. Bulye, walang asa-asa, mabilis lang. Pagkapasan natin niya isang araw, talaga puspusan na. At mamaya, papasukan natin ng tubig. Yung moisture, kailangan may moisture palagi. Yung may basa konti para mabulukan.
Para konti na lang yung ipipit-pit. Magpakuan tayo ulit. Pinapasibol natin yung buto ng damo. Oh, ganito ang gagawin ninyo. Ito, na-speed pa na rin natin ito. Kaya may sisibol man yung buto ng palay na. Kapilapil. Oh, sakto pag nagtampi tayo, tatak. Oh, wala na ring insekto. Sisira natin yung itlog ng insekto at pamahayan ng insekto para layasan itong palayan natin. Walang source ng mga maraming insekto. Ganyan, sa land prep pa lang kailangan maayos na po. Sa land preparation. Ito ay malaking kabawasan din sa inyong gastos at ani. Walang mga masisira sa inyong panay. Para makita ninyo. Atras para mabilis. Para may pakain lahat ng talim. Hanggang dyan o. 2 bakal. May pakain. Pagpabantihan, hindi may papakain lahat. Mayuyupi yung tabas ninyo. Kaya sa pagtatabas mayroon din diskarte. Tagal pa paabante. At Sumro J-Triple-S. Pag nakikita nyo yung kinakabasan ninyo ay yung Triple S ang epekto. Sulit. Lalo kung malapit na matapos, parang hindi na natatapos. Hindi mo tumatagal. Ganun natin dynamic. Problema ng iba. Pumunta kayo sa Department of Agriculture, humingi ng Ganoderma, pagpabulok, organic na pangpabulok. Para kung tapos haluan nyo ng molasses, yung Ganoderma, mga decomposer ninyo, para mas effective. Mas may pagkain ka agad yung mga microorganism. Dadami agad. Okay, ganun lang, sharing. Okay, natututo po tayo sa pamamaran ng pagpaparming po natin. Since 2015, hindi na po tayo nagsusunog ng dayami. Kaya malaking tipid at malaking itataas ng ani po natin. At yung soil natin ay talagang napaganda. Ulitin natin noon, kababalik natin yung 1 hektarya pa lang noon na sanla nito. Ganito, acidic, kinakalawang tapos hindi maibaon yung plow. Kahit yung sapingan, yung single plow. Ganun katigas itong palay na to. Kaya tinanong ko yung mga nagsanla noon, sulfate ang ginagamit kasi nagtitipid. Tumigas ng tumigas. Anong ginawa po natin? Nagpatayo tayo ng pigiri. PIGS, baboyang mo lang amoy na may ipa. Baboyang may ipa na may walo. Inipon natin. Per 1,000 square meter rin yung baboyang walang amoy noon. Yung ginawa natin nung kababalik natin since 2015. Tapos doon na tayo nag-hybrid nung nalagyan natin ng manure dahil acidic nga, hindi nga mabaon. Ulitin natin, hindi mabaon, acidic. Yung binilik natin tong sanla, kahit yung single plow, sapingan, tinatawag natin sapingan, ay hindi mabaon, kalawangin. Ibig sabihin no, acidic, sira yung struktura ng lupa. Wala man lang ako makitang bulate
Kaya nagpatayo tayo ng PIGS, yung may ipa, ulitin po natin. At yun yung kinalat natin, 8 bags, 80 kaban per hectare. Minsan lang tayo naglagay noon. At yun yung umani kaagad tayo sa NK57 din ng 211 kaban per hectare. May tagasaka pa tayo noon, si Marvin Abinuha, tanungin nyo sa kanya. First time natin nag-hybrid at ini-introduce noon yung NK5017 dito na maganda pa noon. Talaga, dry season yun. Inanin natin kaagad nung naglagay naman yun. At may sinusuportahan na humic acid. Yun lang gamit natin noon, foliar at nakamix abono. Yan, reading reveal na natin. Kaya ganun lang, sharing is caring. Walang imposible kung may scientific basis. At mag-research bago sumuong sa pagninegosyo. Ito ay considered negosyo natin dahil hindi natin ito sinaka na panawid. Pangbigas lang. Gusto nating maging negosyo, kaya kailangan aralin mabuti. Nandyan si AI Google, seminar, umatin kayo ng seminar, yan, umatin tayo dyan sa noon, pero marami na tayong alam noong kailan ba tayo pumunta dyan sa, tayo yung first batch dyan, sa Willis Integrated Farm School ng RCEP. Pumunta po kayo dyan mag-training, ilinalapit na ng government yung study para alam nyo man lang yung rice morphology, paggamit ng leaf color, chart, yan, at timing, nutrients management, water management, pest management, post harvest, land preparation, yung mga yan, pag sunod-sunodin nyo yan, para alam nyo yung timing. Hanggang sa mag-ani 10 days, bago tayo mag-ani, yan yung timing natin, hindi yata natin nasabi sa interview noong mga ilang araw ng Department of Agriculture. Maraming salamat. Diyan muna sa kanila. Tapos ang paakyatan lang naman natin, i-divide natin para makakon na rin dyan, makatabi natin. Doon, sa dalawang pinitag doon sa gubat, ay kung hindi natin mapatubigan ngayon ay matutuyuan na. Galing tayo kanina doon, nagtabas. Kung tinalang tatabasan natin, doon na lang nakahiwalay. Papunta doon. At ito, ang linilinisan ko, sabi ko nga, kung kaya nating trabahuin, yan, may time tayo, gawin na natin, wag na nating hintayin pa yung mga katabi natin at nagpapadaan dito sa kanal na to. Trabahuin na natin kasi tayo rin yung mapipirwisyo. Kailangan ang ginagawa natin kalahati pa. Ayan o, tinatanggal ko yung mga buto ng damo dyan, pinupunta ko dito para hindi natin may patubig. Tapos papalalimin ko ito, yan, para makita nyo yung tinatrabaho natin, para masundan ninyo, para yun, ulitin natin, tanggalin yung 3S, okay, sanulted, sulit, at sadot. O yan, tignan nyo, combination ng pala, pinantatabas ko na kasi hindi pwede yung kwan dito, bato-bato, mabubungalan, tapos kukain natin, tapos yan yung gamit natin na panggapas, para mabilis yung daloy ng tubig. Kung hintayin pa natin mga kasama natin dito, wala tayong mahihintay. Okay, pare-parehas tayo na mabagal ang land prep at yung patubig natin ay mabagal. Yan, kakat natin at panoorin ninyo. Sa inyong De La Cruz, yung katabi natin ng bahay at nagro-rotovator dito. May harvester at rotovator sila, na gulong ay traktura, tapos yung hauler, sila yung bumanat dyan nung hindi na makakuan, kaya ngayon ay napatigas natin. Ayan, ilagay ko muna dito, sana hindi malaglag, para masundan nyo yung mga ginagawa natin na nasa actual farming po tayo. Yung mga kuan pala, puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid Biz, hindi ko puno promote yun. Swerte yung mga nakakapasok doon dahil mahigit 10 metric tons na yung mga nanonood po ng videos natin na sinusunod yung pamamaraan natin ng pagsasaka. Wala pong magic or swerte sa pagsasaka. Nandun sa Agritipid PH YouTube channel, panoorin nyo yung ginagawa po natin at makakaasa kayo 99% na tataas yung yield nyo. Easy na lang to yung 10 metric tons per hectare. Ito yung pinatatabas natin kasi mabubungalan yung kwan natin doon. Ganito ang gawin ninyo, para kahit tumama sa bato, walang problema. Ganyan, para makita nyo. Mamaya hukayin pa natin to.
Kita nyo, pabalikan ko na. Oh, ito yung sinasabi nilang diskarte, okay? Sa PUDST natin, kailangan ng PUDST. Dala-dala natin, puso, sipag, diskarte. Para hindi masira yung kwan ninyo at mabilis yung pagpatubig. Diskarte, sipag at syaga. Yun yung sekreto ng malakas na ani. At gawing school ang sakahan. Kung ilan yung igugugol nyong pagod dun sa sakahan, kaiikot. Pero yung may PUDS, may gagawin, ay garon rin din yung magiging ani po ninyo. Okay? Ngayon yan, di natabasan. Yan, ipakita ko na lang at kakat na po natin. Ikuan natin kasi may patubig natin yung buto ng damo. Lagyan natin yan, wag na natin ibalik dyan. Malalaglag lang. Yan sa daanan. Tapos sunod din yan, ukay. Para makinabang lahat. Yun lang, hindi, para makatulong tayo. Okay? Yung pagod ninyo, isipin nyo na lang na nakakatulong tayo sa ating mga kasamahan na nagpapadaloy ng tubig dito. Ganda naman ang Kyle! Ano malay? Bye tayo! O, ganun. O, ayan. Dumaan si Uncle Kwan. Kabats ko ng Ilem ni si shoutout kay Gilbert Kideng. Ayan, mga kabats ko yan na mga mababait. Nasanay sa mabibigat na trabaho. Maraming salamat. Happy farming. Ito, magpapadaan 10 hectares. Yung magpapadaan dyan, halos 10 hectares. Okay, cut po. At babalik tayo. Natapos na. Tignan nyo ha. Ang lakas na ng agos. Yan, ngayon ay paiksit pa. Panin na natin dun sa likod. Ayan ha. Yan yung lininisan natin ngayon. Tapos nagtabas. Hindi pa tayo nag-umagahan. At ngayon ay bubuksan na natin to para sabay na. Yan. At tara na at mag-uumagahan po tayo. Ito yung mga ginagawa po natin na dapat nyong gawin. Importante una yung kanal. Huwag nyo nang hintayin, ulitin natin, huwag nyo nang hintayin mga kasamahan ninyo. Huwag nyo iasa sa iba. Trabahuin nyo kung kaya ninyo. Yan na, pupunta na dun sa kanyan. Dulo, naka-open yung dulo natin doon. Pero linagyan natin ng dayami muna para yung buto ng damo ay may pansala. Di ba tayo nakagawa ng pansala? Yan na. Sabay na yan. Sharing. Cut natin. CLG, yung Department of Agriculture. So the Department